Naimbag na bigat kayo amin. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga giligiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga giligiliw. Tapos na po yung siling ng ating church, no? Napakabuti ng Panginoon dahil alam nyo, ipinagkakaloob niya kung ano yung nilulunggati ng puso natin, no? Sa wakas, no? Natapos na. I hope na pagdating ng panahon, lalagyan ulit ng Panginoon ng airport ito, no? Praise God, no? Sa kabutihan at kalwalhatian ng Panginoon, mga ginigiliw, no? Ang pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito ay tikinadayag ni Diyos. Ang kalwalhatian ng Diyos. Kailan niluwalhati ng Diyos ang kanyang anak? Kaano na ngailikkan itikinadayag? Si Diyos, iti anak na kakabsat. Although sa ating Panginoong Jesucristo, nasa Kanya na ang kalwalhatian ng Diyos. Pero kailan ipinagkaloob pa ng ating Panginoong Jesucristo ang Kanyang kalwalhatian nung Siya ay naging tao, nung nagkatawang tao ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaano ata ngayon paay ni Apo iti kinadayag na iti anak ti tao, wenno iti anak iti Diyos kakabsat. Although ang ating Panginoong Jesucristo nasa kanyang kalwalhatian, pero may binanggit dito ang ating Panginoong Jesucristo at ang Panginoong Diyos sa kanya. Kung babasahin po natin ito sa John 12, no? Sinasabi niya po dito sa John 12:20. May ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Alam niyo ang Griyego? Anong ibig sabihin ng mga Griyego? Ito yung mga Hentil. Ibig sabihin, hindi po sila Hudyo. Hindi po sila bayan ng Diyos. Hindi sila galing sa lahi ng ating Panginoong Jesucristo. Sila ay mga Griyego o mga Hentil. Pumunta sila sa Jerusalem upang sumamba. Yun ang panahon ng pista ng Jerusalem. Pupunta sila doon upang sumamba. Hindi sila pupunta doon dahil sasamba sila sa pamamagitan ng ritual at alituntunin ng relihiyon na Hudyo or Judaism, kundi pumunta sila doon upang sumamba sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, Ginoo, nais po naming makita si Jesus. So hindi sila pupunta doon sa Jerusalem upang sumamba ng relihiyon ng mga Hudyo o yung Judaism na sinasabi. Hindi sila pumunta doon para sumamba ng kanilang relihiyon. Pumunta sila doon. Hinahanap nila ang ating Panginoong Jesucristo upang siya ay kanilang sambahin, mga kinikilig. At sabi niya po dito, ito'y sinabi ni Felipe kay Andres. At magkasama silang nagsabi nito kay
Jesus. So yung magkapatid na ito, magkapatid ba ito? Kung babasahin po natin, si Felipe at saka si Andres. Pumunta sila sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang kanyang sagot. Dumating na ang oras. Dumating na ang oras, ibig sabihin ngayon na. Dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. This is the day to glorify the Son of God. Ito ang panahon upang luwalhatiin ang anak ng tao o anak ng Diyos. Sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na panahon na upang luwalhatiin ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ngayon na nga? Sinagot niya ang sinabi ni Andres at saka Felipe na hinahanap siya ng mga hentil. Hinahanap siya ng mga hindi Kristiyano. Mga ginigiliw, upang sila ay sumamba at sumampalataya sa kanya, mga ginigiliw. At yun, nung hinanap siya, nung nagsimulang hanapin ng mga hentil na ito, ang ating Panginoong Jesucristo upang sumamba, at yun ang simula upang luwalhatiin ang anak ng tao o ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiling. Kaya alam nyo, no? Kung hanggang ngayon, maging ganat at takabsat, hindi mo pa rin tinatanggap, kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo, o tinatanggap ang kanyang salita sa buhay mo, at mas kinikilala mo ang relihiyon mo o ritual, alituntunin ng simbahan mo, ibig sabihin, hindi mo pa niluluwalhati ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, hindi mo pa glorify ang Diyos sa buhay mo, hindi mo pa glorify ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Katulad po dito sa tagpo na ito. Nung sinimulan na hinanap ng mga Grego, ng mga hentil, ang ating Panginoong Jesucristo upang siya ay sambahin at sumampalataya sa Kanya. Yun ang panahon na niluluwalhati ang Diyos ang Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, mga binibining. Tulad din ba natin ang mga Gregong ito na hinahanap natin ang ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay sumamba at sumampalataya sa Kanya, mga ginigiling? Hinahanap mo ba natin ang ating Panginoong Jesucristo upang luwalhatiin siya, mga ginigiliw? Di ba? Opo. Kaya, nagkaroon ng kaluwalhatian nung tinanggap nila at sinamba nila ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya kung hanggang ngayon, mga ginigiliw, ayaw pa rin nating kilalanin at tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, hindi natin mararanasan ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin.
Hindi po natin mararanasan ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Hindi hantay nga mapadasan, dayjay kinadayag iti Diyos iti biyag tayo maging ganatatta. Hantayo nga awaten ti sauna, hantayo nga awaten ti suna kas Diyos kinmanlugpot tayo kamsat. Kas iti daytoy nga pasamak ijay Jerusalem. Bakit? Kailan nagsimula ang kalwalhatian ng Diyos nung ipinagkaloob ng Ama ang kanyang kalwalhatian? Nung tinanggap ng mga hentil ang ating Panginoong Jesucristo at siya ay nireject ng mga Hudyo, mga Pilipino. Tinanggihan nila ang grasya ng Panginoon. Kaya kung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo ngayon sa buhay mo, kinikilala mo ang kanyang salita, kinikilala mo siya na siya ang Diyos at tagapagligtas mo. Ito ang araw na tinanggap mo ang kanyang grasya at awa, mga ginigiling. Kaya't lumayo ang ating Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo na ayaw kumilala sa kanya. Yung mga relihiyosong tao na ito, yung mga pari na ito, itinatwa nila, tinanggihan nila yung grasya ng Panginoon at ang tumanggap ng grasya na ito ay walang iba kundi yung mga hentil na sumamba at kumilala sa kanya, mga ginigiling. Hindi po natin may pagkakaila, mga ginigiliw, ang isang tao na tumanggap ng kalwalhatian ng Diyos. Di po natin, hindi mo, hantay mo may lumundata, hindi mo natin may tatago yan. Lumalabas yan na kusa sa buhay at pamumuhay ng isang tao na nakatanggap ng kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Makikita ko yan sa pamumuhay. Ang isang dahilan dyan, nagagalit ka na sa kasalanan. Ayaw mo na, lumalayo ka na sa barkada mo, lumalayo ka na sa kasalanan. Ano pa? Nagsisimula ka ng basahin ang salita ng Panginoon. Pero, kung hinihindian mo at tinatanggihan mo ang salita na ito, ibig sabihin, tinatanggihan mo rin ang kalwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Makikita yung kalwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Makikita nila yung ilaw. Yung ilaw na yun, yun ang kalwalhatian ng Panginoon. Nagre-reflect yan sa buhay mo. Kaya nga meron siyang sinabi dito, mga ginigiliw, na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya po dito sa 37, kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila naniwala sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Anong nangyari pa? Umalis doon ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, siya ay kumalas sa mga taong ayaw tumanggap at kumilala sa kanya. Ano pa? Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na ibigay niya ang kanyang presensya sa mga taong ayaw kumilala sa kanya. Imagine yung mga Hudyo na ito,
Ito yung lahi ng pinanggalingan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero dahil tinanggihan nila ang ating Panginoong Hesukristo, hindi na siya nagpakita pang muli sa kanila. Ibig sabihin, linayuan na niya, umalis na ang presensya ng Diyos sa kanyang bayan. At ito ay itinuon niya ngayon sa mga hentil na gustong kumilala at sumamba sa kanya, mga ginigiliw. Sino ang mga hentil na yon? We are the Gentiles. Tayo ang mga hentil na yon. Pero, kung hanggang ngayon, tinatanggihan mo pa rin ang salita ng Panginoon kahit pumapasok ka dito sa loob ng iglesia na ito ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi mo pa rin matatanggap ang kanyang awa at grasya. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kahit pinakamasamang tao, mahal pa rin ng Panginoon. Pero, magkaiba yung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya. Yun ang sinabi niya sa John 3:16 eh. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ng sanlibutan. Anong ibig sabihin ng sanlibutan? Ang mga taong nakatira sa loob ng mundo na kanyang nilikha. Di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig. So, ibig sabihin, mahal niya lahat yung kanyang mga nilikha. Ibinagay niya ang kanyang buktong na anak. Pero dito ang problema. Ito ang problema. Na sino mang sumampalataya, yung mga minahal ba ng Diyos na mga anak, sumampalataya ba sila sa kanyang anak? Yun ang isang dahilan, mga ginigiliw. Hindi lahat ng minahal ng Diyos ay sumampalataya sa kanyang anak. Na sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyon ang pagkakaiba ng mga minahal ng Diyos, pero hindi naman sila sumasampalataya. Diba? Hindi naman nila kinikilala. Mas kinikilala nila yung ritual ng kanilang reliyon, alituntunin. Diba? Kaya nga kapag nakatuon ka sa salita ng Panginoon, wala ka ng ibang papakinggan na katotohanan kundi ito lamang salita ng Panginoon. Dahil ito lamang ang katotohanan at hindi ka mawawala. Ito yung guiding light sa buhay natin, mga ginigiliw, yung kanyang salita. Kaya, huwag mo nang paniwalaan yung mga, yung mga paniniwala ng mga tao, yung mga beliefs nila. Ang daming beliefs ng tao eh. Na pag may ang dami, yung mga, anong tawag mo doon? Yung bagbaga ng bigay? Scientific, hindi lang scientific belief. Superstitious belief. Alam mo, kapag naniniwala ka pa sa mga superstitious belief na yan, ibig sabihin, hindi ka pa nakakilala sa Panginoon. Hindi pa po. Papaniwalaan ko lamang kung ang sinasabi mong belief na yan nanggaling mismo dito sa salita ng Panginoon. Kaya kung mababaw ang pagkaintindi mo at naniniwala ka sa mga haka-haka ng mundo, yan ang dahilan na tayo ay mapupunta rin sa daigdig ng apoy. Dagat-dagatang apoy. Because we are being led by the blind leaders.
Kaya, kung nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, hindi ka mawawala. There was one time na may isa akong kaibigan na isang abogado. She is a lawyer, but already passed away. Namatay na po siya. And she is also a Christian. So, most of her shared posts sa kanyang Facebook account, lahat ng kanyang mga sineshare sa kanyang Facebook account, ay galing sa karunungan ng tao. Yung mga quotes, quotations, sayings. You are a Christian. Pero yun ang mga sineshare mo sa account mo. Andito na lahat yung karunungan ng Panginoon. Basahin mo sa Psalm. Andito na lahat. Wala ka nang hahanapin. Kompleto na po ito. Opo. Kasi yung mga Psalms na yan, galing yan sa Panginoon. Ipinagkaloob niya lamang sa kanyang mga lingkod. Blines ng Panginoon ang kanyang mga salita na ibinigay niya sa kanyang mga lingkod, mga binigiliw. Oh. Kaya kung meron dapat tayong i-share sa mga Facebook account natin, dito sa salita. Why adopt all those quotations from the wisdom of men na karunungan lamang ng tao at hindi ito galing sa Panginoon? Diba? Kaya, paano natin maluluwalhati ang Panginoon kung andun pa rin tayo, nabubuhay pa rin tayo sa kabilang mundo ng Panginoon? At wala tayo sa mundo ng Panginoon. Nasaan ang mundo ng Panginoon? Where is the Word of God? It is in His Word. Ang mundo ng Panginoon ay matatagpuan mo sa Kanyang salita. Kaya, kung wala ka sa salita, ibig sabihin, nasasatisfy ka na lang sa opinion ng tao. Di ba? Alam nyo, ay sa UCKGC Philippines, sinabi ko po mismo sa kanila, hindi mo pwedeng gamitin ang opinion sa salita ng Panginoon. Do not use your own opinion. Kasi may sabi ng mga kapwa natin na nagbabahagi ng salita ng Panginoon, ito yung opinion ko na ibabahagi ko. So, wisdom of men, hindi galing sa Panginoon, hindi pwedeng opinion ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay katotohanan lang. Walang opinion. Ibig sabihin kung opinion, gumawa ka lang ng isang kwento na maaring ito ay tama o mali. Hindi po applicable ang opinion sa salita ng Panginoon. Dahil ang Diyos, hindi siya nagkakamali. God is too wise to be mistaken. Hindi nagkakamali ang Panginoon. Libong taon nang nakalipas, alam na niya kung kailan ka darating sa mundo na ito. Alam na niya kung pinili ka o hindi. Kaya nga, binigyan tayo ng freedom of choice. Kung pipiliin natin ang Panginoon o pipiliin natin ang mundo. Di ba? Kaya,
kung sino man ang gustong luwalhatiin ngayon ang Panginoon sa buhay mo, nakikita yan sa kanyang pamumuhay. May ebidensya sa kanyang pamumuhay. Kaya nga, alam nyo, ang tao, sabi ko, may pinost po ako sa Facebook account ko. Bakit ang tao mas pinapaniwalaan nila ang sinasabi ng albularyo? Nagkasakit sila. Tapos nung nagkasakit, nagtawag sila ng albularyo. It so happen na yung sakit nila naigagabi nga lima Alam mo alam mo kung minsan yung demonyo gumagawa din ng Himalayan Oo, gumagawa din sila. Para sa ganon, ikaw ay maniniwala sa kanila. Di ba? Kaya, ang ginagawa ng tao, agparti tayo ti nag-isip na baboy, agparti tayo ti native na manok, na yellow ti sakana, sanang to yawit. Ata na imas nga ron. Oo, dami yun. Tapos, ibaga na to, hintay gulgul di karayan. Buong pamilya mapandag pa gulgul. Kada di gulgul karamit to demonyo. Hindi po biblical yun. Hindi po ito galing sa salita ng Panginoon. Gusto nilang sundin ang ginagawa ng tao, pero ayaw nilang sundin ang ginagawa ng Diyos, na ikaw ay magpabautismo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo bilang tanda ng iyong pagsisisi ng iyong mga kasalanan at bilang tanda ng pagtanggap mo ng Espiritu ng Panginoon, bilang tanda ng pagtanggap mo ng pananampalataya na galing sa Panginoon, bilang tanda ng pagtanggap mo ng kanyang grasya at awa, bilang tanda ng pagtanggap mo ng kanyang awa, pagmamahal na galing sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng bautismo. Repentance, acceptance of the grace, love, mercy of God. Kaya nga dinedeklara mo na Dinedeklara mo because of baptism. Diba? Mas pinapaniwalaan ng tao yung pinapagawa ng tao kaysa pinapagawa ng Panginoon. Si Jesus Christ nga, ipinakita niya mismo ang bautismo sa tubig. Hindi dahil nagpabautismo na siya, makasalanan na siya. Ipinakita niya ang ehemplo na dapat nating tularan. Hindi po ito gawain ng tao, kundi ito ay gawain ng Diyos, mga Pilipino. Yun ang isang palatandaan ng pagtanggap ng kaluwalhatian ng Diyos. Yung bautismo sa tubig. Pero kung ayaw mong tanggapin at tinatanggihan mo yung mga bagay na ito, ibig sabihin, tinatanggihan mo na rin ang grasya, pagmamahal, pananampalataya na galing sa Panginoon. Pero ito ang sabihin ko sa inyo ay baga ni pastor at pabaptize na. Hindi po. Hindi po ito sa Pilipan. Pero sabihin ko sa iyo, yung bautismo sa tubig na yan, that is not a requirement for salvation. Hindi ito requirements ng salvation kasi yung ipinako sa krus, hindi naman nagpabaptize yun pero nagsisi. Nagsisi siya sa kauli-ulihang sandali ng kanyang buhay. Kaya natanggap niya yung biyaya ng Panginoon. Natanggap niya yung grasya ng Panginoon. Wag mo namang gawing excuse yan para hindi ka na rin magpabaptize. Sinabi naman ni pastor na kahit hindi ako magpabaptize, pwede naman yung
Hindi magandang excuse yan. Hindi po. Hindi po pwede yun. Huwag mong gawing dahilan yun para hindi ka na rin, ayaw mo rin tanggapin yung bautismo na galing sa ating Panginoon. Kunting bagay lang pong mga yun. Kaya ba nating sumunod? Diba? Kaya, nung nakilala ko ang Panginoon, alam nyo, yung nararamdaman ko noon, hindi na ako makatulog. Paggising ko ng 3 o'clock in the morning, umiiyak na ako sa Panginoon. Lord, napakasama kong tao, sabi ko. Sobra ang kasamaan ko, sabi ko sa Panginoon. Umiiyak na ako sa Panginoon, mga ginigiling. Umiiyak na po ako sa Panginoon. Ayaw ko na ng kasalanan. Gusto kong mabuhay na kasama ko kayo. Ginising ko yung asawa ko, 3 o'clock in the morning. Umiiyak ako, lumulungkod ako sa Panginoon. Bakit? Sabi niya. Gusto ko nang magpabautismo. Gusto ko nang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Alam mo kung ikaw ay nasa kay Kristo, magdakakin ni Kristo, magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo. Darating man ang pagsubok sa buhay mo, napakatinding pagsubok. Hindi ka mawawalan ng pag-asa dahil ang pag-asa mo ay ating Panginoon. Sabihin niyo kung anong pagsubok ang naranasan niyo. At sasabihin ko sa inyo kung ano ang pagsubok na pinagdaanan naming mag-asawa. May utang ka? Wala yan. Baka yung utang mo, hundreds lang, thousands lang. Ang utang namin, milyon. Na hindi na kami makatulog na mag-asawa. Hindi na kayo makatulog. Pero hindi yun ang dahilan para manghina kami. Sa aming pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mas lalo kaming masigasig na nagpuri, sumampalataya at naglingkod sa Panginoon despite those crises in life. Matinding pagsubok, sakit, wala yan. Kaya nakikita ng Panginoon ang puso natin kung tayo ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Yung milyon na yon, meron pa siguro kaming utang konti na lang. Nabayaran na namin. Milyon na rin ang naibayad namin, konti na lang ang utang namin to sa awa ng Panginoon. Diba? Ganun. Mga ginigiliw. Kaya kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan sa buhay mo, hindi pa huli ang lahat para tanggapin mo ang kalwalhatian ng Panginoon sa buhay. Hindi pa huli ang lahat. Mga ginigiliw. So, yun lamang po mga ginigiliw. I hope you are being inspired and encouraged na ito sa salita ng Panginoon. Sinasabi ko lamang po kung ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi po ako kumakata ng kwento dito na sarili kong kwento, kundi ang sinasabi ko palagi dito, ito ay kwento ng Panginoon, mga Pilipino. Pagpalain po kayo ng salita ng Panginoon. God bless everyone.